4,000 plus lang pero ang premium looking na ng phone na to. Meron tong military grade durability na talagang maasahan mong matibay and okay din siya for gaming. Ang ganda pa ng design. So ilang araw ko nang gamit to, tara pag-usapan na natin. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel and meron na naman tayong panibagong smartphone na re-reviewin and this one is the Itel A200. And alam nyo guys, sa ilang araw na paggamit ko nito, masasabi ko na sulit siya para sa presyo niya na 4,000 plus. Umpisaan muna natin guys yung kanyang build quality. Syempre meron itong plastic back, plastic frame, and meron siyang glass front. Pero alam nyo guys yung kanyang design sa personal, pag hanahawakan nyo siya, ang susyalin talaga tignan. Tignan nyo naman yung pagka-orange niya, mukha talagang iPhone 17 Pro Max, pero napakababa ng presyo. So, magaan din siya and hindi rin ganun kakapal. Yun nga lang napansin ko, naka-water drop touch pa siya, pero not bad kasi malaki naman yung display. So, pagdating mo sa kanan guys, andito yung kanyang power button / fingerprint. Meron din siyang volume rocker. Pagdating mo naman sa kaliwa, andito yung kanyang dual SIM tray na may micro SD card slot. And then pagdating sa baba, andito yung kanyang Type-C na port, yung kanyang audio jack at meron pang mic. Pagdating sa taas, andito naman yung kanyang speaker na mono speaker which is paparinig ko rin sa inyo mamaya. And guys, syempre na-unbox ko na rin to. So simple lang yung design nung kanyang box. So sa loob ng box, andito yung kanyang charging cable na USB-A to USB-C and yung kanyang charging brick. Syempre hindi pwedeng mawala dyan some paperworks and pin ejector and meron na rin siyang case na maganda rin yung case niya at syempre itong si Itel A200. Okay, so pumunta muna tayo guys sa display ng phone na to. Kung mapapansin nyo, una ko napansin talaga is naka-water drop notch pa rin siya. Pero hindi naman siya sa akin nakakaabala kasi nasa bandang taas naman talaga siya and maliit lang naman. Pero yun nga, very 2019 pa yan. Pero guys, maganda naman yung quality ng display niya. So meron tong 6.75 inch IPS LCD na display. And ang maganda rito, naka 120 Hz of screen refresh rate siya. So smooth talaga as in, battery smooth pag nag-i-scroll ako. And kung makikita nyo, malaki talaga yung display niya. Pag nanonood ako sa YouTube, pop-up naman kahit papano yung mga colors. And kahit papano, hindi naman ganun kapangit yung display niya para sa presyo niya. Guys, may nakita pa akong ibang smartphone na ganitong presyo na mas pangit yung display. Pero ito, maganda na yung display niya. Yun nga lang, naka 720p resolution lang siya. And nung tinry ko guys, yung kanyang brightness sa labas, medyo nahihinaan lang ako sa brightness. Siguro around 500 nits lang yung peak brightness ng phone na to. But then again, hindi siya issue sa akin guys kasi nga para again sa presyo, palagi tayong bumasa sa presyo ng phone, okay na yung kanyang display. Okay, so usapang presyo naman guys, dito talaga panalo tong smartphone na to. So, itong variant na punta sa akin which is 3GB of RAM and 128 of internal storage is priced at 4,799. So, ganun siya kamura. And imagine guys, sa launch day nito, and syempre may mga vouchers pa, may sale, talagang mas bababa pa yung presyo niya. So, in case lang na hindi kayo fan ng color orange, meron pa kayong iba't ibang klase ng color ng phone na to na pwedeng pagpilian. Meron siyang Nubia Green, Meteor Titanium, and itong Comet Orange, and Nighty Blue. And itong napunta sa akin, syempre itong Comet Orange, which is mukha talagang iPhone 17 Pro Max, lalo na pag sa malayo. Ang ganda guys, tignan nyo, promise, pag nahawakan nyo sa personal, ang premium feels niya. Hindi siya mukhang, alam niyo yun, napakamurang smartphone. Other features na nagustuhan ko, meron itong 4.5G network, which is mas mabilis talaga guys, kumpara sa regular na 4G. Meron din itong Itel AI na kumpleto talaga sa AI features kagaya ng Sola Voice Assistant, Document Assistant, Writing Assistant, at talagang magugustuhan to guys, lalo na nung mga estudyante. Meron din itong IP65 dust and water resistant, pero wag nyo gagayahin itong ginawa ko guys, pero napatunayan ko na kahit ibabad ko sa tubig, buo pa rin talaga. Meron din tong military grade durability. Ganto katibay itong phone na to. So yes, ang dami ko nang ginawa sa phone na to pero buo pa din talaga. Okay guys, so wala akong pandikdik. Itong muna gagamitin ko pandikdik. Itong si Itel A200. Tignan natin kung masisira siya. Since meron naman tong military grade shock resistance. Ayan guys, tingnan nyo. Ang tindi pinandin na durog yung bawang guys. Ang lakas nun. Tingnan nyo naman. Walang kabasag-basag. Ba? Ang tibay. Meron din tong ultra-link features guys kung saan pag meron din ganito yung isang smartphone nyo, kahit wala kayong signal, wala kayong SIM card or walang load, pwede nyong matawagan yung isang phone na meron din ultra-link na features.
Okay, so usapang performance naman, this smartphone is powered by Unisoc T7250. Itong smartphone na to guys yung kanyang chipset at T7250, ang dami ko lang nagamit na smartphone na T7250 yung chipset. Para sa akin, kung bibili kayo ng entry level na smartphone, ganito yung chipset na dapat hanapin nyo. Kasi smooth din naman siya kahit papano. Naka Android 15 to na Go Edition and Itel OS 15. Napansin ko lang dito, meron siyang 3GB of RAM pero expandable naman to up to 5 virtual RAM. Then, meron siyang 128 of internal storage. So, napansin ko dito guys, pag nag-games ako, halos lahat naman kaya niya yung mga basic games like Call of Duty, and naglaro rin ako ng iba't ibang klase ng offline games. Yun nga lang, talagang mapapansin ko na naglalag na siya, and kadalasan, lower graphics yung nilalagay ko para mas smooth siya. So, hindi naman siya super duper pang heavy gaming, pero again pwede na siya. So, pwede kayo dito maglaro ng iba't ibang klase ng games na smooth din. Huwag nyo lang isasagad yung graphics kasi talagang maglalag siya. So, para sa akin, itong smartphone na to, hindi siya for heavy gamers. Pang casual gamers lang siya. But still, pwede ka pa rin mag-games dito sa smartphone na to. Okay, so usapang speaker naman guys, meron lang siyang isang speaker dito dyan sa taas. Pero, kahit isang speaker guys, napansin ko, malakas siya. Pero syempre, kayo pa rin ang humusga. Ng design, meron pang 6.8mm slim body at 3D curve AMOLED display na 144Hz of screen refresh rate, plus malakas na rin yung kanyang chipset sa kanyang presyo at meron pang 6,000 mAh large capacity na battery. Okay, so napansin ko sa speaker niya guys, kahit isa lang, malakas naman. Medyo nabibitin na lang ako sa bass, pero guys buo yung sounds niya, malakas. Ito, isa lang yung speaker, pero malakas, buo yung tunog. Medyo nabibitin na lang ako sa bass, pero para sa akin, okay at perfect na yung speaker niya. Camera naman, meron itong 13 megapixel main, 5 megapixel selfie, and kaya niyang record up to 2K at 30 FPS. Guys, okay lang sa akin yung camera niya ha. Wala masyadong wow factor pero pwede na. So yes, hindi nakafocus sa camera itong smartphone na to, pero nung nakita ko yung mga pictures na nakuha ko guys, okay naman na siya. Pwede na again for its price. Yes, buhay yung color pero may times na nahihirapan siya mag-focus lalo na pag harsh yung lighting. Sa indoor naman napansin ko, may times na para talaga siyang yellowish, parang ganun yung timpla nung kuha ko. Pero okay naman na din, detailed naman kahit papano. So ito yung smartphone na pagdating sa camera pang basic picture lang. So don't expect too much sa camera ng smartphone na to. Sa selfie, okay din naman yung kanyang selfie camera. Pang battery, meron naman itong big 5,000 mAh capacity at 15 watts na wired charging. So guys, kaya itong tumagal ng 2 araw at mahigit. Ganun kakunat yung battery niya. Yung charging time naman niya from 10% to 100% is inaabot ng 1 hour and 57 minutes. So medyo mabagal mag-charge since 15 watts lang siya. Pero at least, diba, makunat naman yung kanyang battery. Overall guys, masasabi ko sa phone na to, siksik yung features niya ha. Kumpara sa ibang smartphone na nagamit ko, na ganito yung presyo, mas maraming cool features tong smartphone na to. Kagaya na lang ng mga military grade durability protection, meron siyang mga IP65 dust and water resistance, syempre yung kanyang Itel AI assistant na magagamit ng mga students. So hindi man ganun ka-perfect tong phone na to, promise, ang dami niyang cool features na talagang magagamit nyo. And again, para sa akin, yung mga smartphone ni Itel ngayon, kahit entry-level smartphone, and binibigyan nila or nilalagyan nila ng mga cool features na talagang matutuwa yung mga buyers. Kasi nga, hindi naman lahat kailangan bumili ng sobrang mga mamahaling smartphone. So, para sa akin, itong smartphone na to is 100% approved at sulit din talaga. At ayun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, wag na wag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!